Alright guys, ano pag-uusapan natin sa tutorial natin ngayon ay about po sa home credit. Ano, pwede bang mag-advance payment sa home credit online? Ayan po, online payment po gamit po ang GCash. Ano, so nag-try po ako at saka pwede ba yung partial payment, parang ganun. For example, today meron kang ang bills mo for this month or monthly, ang bills mo ay 1,500, then gusto mo magbayad ng advance ng 500, gano'n ano, or gusto mong bayaran ng full, ayan po. So ngayon po, ang date natin ngayon is July 14, ayan po makikita ninyo ano, ayan. And ang due date ko ay July 22 or 25, ayan po, pakita ko muna sa inyo guys ano. So July 14 po ngayon, pasok tayo sa home credit natin. Nasaan na ba yung home credit ko? Nawala. Ayun po ano. So pasok tayo. And of course, lagay lang natin yung ating PIN. Okay, ano. So ito po yung account ko. Ayan, check natin dito. Makikita nyo guys, ang due ko ay ayan po ano. Due payment, ayan po, ang nakalagay dito ay 1,010 pesos po. Ano, August 25 dapat ang next due ko. Ayun, ibig sabihin po naka-advance na po ako. Ano, so tingnan po natin. Alright, buksan natin siya. So paano ko nga ba siya nabuksan? Wait lang. Ano, i-click natin ito, parang arrow dito sa gilid. Ayan. So click natin siya. Makikita niyo yung details. Ayan po, ano, ang payment, ang ano ko, ang aking pong due date ay talaga po ay August, every 25th of the month, ano, so 25. Dahil nga po nag-advance ako, ang next due date ko po ay dahil ngayon ay July pa lang, nag-advance po ako, ano. So kung makikita po dito ninyo, ang monthly payment ko po dito ay 1,508, ano, ayan po. So ayan po, 1,508. Nag-advance na po ako noong July. Ayan po, ano. So kung makikita nyo po, nag-advance na po ako nung July ano. Ay, ayan, July. Ngayon po ay ang due date ko dapat ay July 2022 pa. Pero dahil nag-advance ako, August na po yung lumabas dito. Kung makikita ninyo dito, ayan, pag yung parang ano letter I na makikita ninyo dito, nagbayad ako noong June 30. Ayan, 1,500. Aside from that po, makikita nyo rin po dito kung halimbawa yung sinasabi ko nga, halimbawa 500 pesos lang yung inyo pong i-advance, ano. Makikita nyo dito 1,000 aside po dun sa ano, sa pinakang cover ninyo, and dito sa pinakang cover na ang nakalagay lang ay 1,010 peso, ano, ayan po nakalagay. Aside po dyan, pero pag inopen ninyo, ang monthly payment ko talaga ay 1,500 po dito, ano, ayan po makikita niyo. Aside po dyan, makikita nyo rin po dito sa may area na to, ayan, sa may letter I, kung pumasok pa yung advance payment ninyo. For example nga, tulad ng sinasabi ko, 500, 600, for example, ano, i-click nyo lang yung letter I na yan, makikita nyo po dito yung statement, ayan po, ano. So due date August 25, total amount due ko ngayon ay 1,010 pesos na lang po instead na 1,508, ano. And monthly due date ko po is 1,500, monthly due ko is 1,500. Pero ang summer breakdown ko po ngayon ay dahil nag-advance ako ng 498 peso, makikita nyo dito, date paid ko siya today po, ano, July 14, 2024. So ito po yung ginamit kong, diyan po sila dumaan, pero ang ginamit ko pong pagbabayad ay GCash. So dito po makikita ninyo, hindi dapat kayo mag-worry kasi ayun po, makikita nyo naman dito yung details nila, ano. So yung breakdown po ng ano nila, charge ng summary ng ano po, ng breakdown, ayan po, ng ating pong bayaran sa home credit, ano. So ayan po, pwede pong mag-advance payment, ano, sa ating pong home credit. Kung makikita niyo, ayan po siya, andyan ang date, kung magkano yung binayaran ninyo, do hindi po siya lumabas dito, ayan, 1,500 pa rin yung nakalagay. Pero pag inopen nyo naman siya, makikita nyo naman po, ano. Aside from that, dito po ang hinihingi na lang sa inyo, ang bayaran ninyo ay 1,010
10 pesos na lang po sa inyo pong home credit. So ayun po, nasagot po natin siguro naman yung tanong kung pwede bang mag-advance payment sa home credit via GCash po ang ginamit ko. And aside from that po, mayroon po akong additional na information sa inyo. Yung isang GCash account ko po na ginamit ay hindi po siya fully verify. Naka-basic lang po siya, basic ang tawag dito, registration. So, nagamit ko po siyang pangbayad online sa home credit. Pero, tinry ko po siya sa ibang, online payment. Ayan, like po ng Converge. Ayan, nagbayad po ako. Gusto kong babayaran ko sana yung Converge ko online. Gamit po yung GCash ko na yun na naka-basic verification. Hindi po siya allow sa Converge na gamitin yung online payment na yon gamit po ang basic tawag dito registration ng GCash. So pero sa sa home credit pwede pong gamitin kahit basic lang po yung inyo pong verification ng inyo pong GCash. So pwede sa may mga lang po, may mga app na pwede or may mga company na pwede kang magbayad gamit po ang basic verification ng GCash po. Pero sa home credit pwede rin po siya. So ayun po, maraming pong salamat and see you around. God bless you.